Magandang gabi, Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, tila ramdam na ang pagbabago sa ating klima. Isang malinaw na hudyat ng pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Dahil dito, ilan sa ating mga kababayan ay nagsisimula ng mangamba para sa kanilang kaligtasan. Nitong mga nakalipas na taon, ilan sa ating mga kababayan, partikular na sa Kabisayaan, ang nakaranas ng hagupit ng ilan sa mga pinakamapaminsalang bagyo sa ating kasaysayan. Pighati, kamatayan at kawalan ng pag-asa. Ilan lamang yan sa mga karanasang iniwan sa kanila nito. Ako po, si Cathy San Gabriel. At bilang pagtugon sa mga problemang kinaharap ng bansa tuwing panahon ng tag-ulan, ilan na sa mga proyekto at programa ang inilulunsad ng pamahalaan upang tuldukan ang mga pangamba ng ating mga kababayan. Ano-ano nga ba ang mga proyektong ito at ano nga ba ang maaaring gawin ng mamamayan upang bawasan ang mga peligrong dala ng tag-ulan at pagbaha? Ako po si Kirby Cristobal. At ako naman po si Attorney Mark Astrodes. Ngayong gabi, samahan po ninyo kaming pag-usapan ang mga issue at mga solusyon sa mga problemang dala sa atin ng dito lamang sa Juan, handa ka na ba sa tag-ulan? A PTV Special Forum. Nakalipas na taon, patuloy na sinubok ang bansa ng matitinding sungit ng panahon. Mga pagbagyo na siya namang nagiging dahilan ng pagbaha at pagkasira ng libu-libong bahay at kabuhayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya naman bilang paghahanda ay puskusan na ang mga proyekto ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Isa na nga rito ang patuloy na pagbuo ng mga mobile applications ng MMDA at Pag-asa upang malaman ang kasalukuyang lagay ng panahon at ang kondisyon ng mga kalsada sa panahon ng tag-ulan. Gayon din ang walang tigil na pagsasaayos ng DPWH ng mga lansangan sa bansa upang maibsan ang mga pagbaha. Panahon na naman ng tag-ulan. Gaano nga ba tayo kahanda sa panahong ito? Ano nga ba ang dapat gawin upang makaiwas sa mga sakunang dulot ng pagbagyo? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang maiinit na issue dito sa Juan, handa ka na ba sa tag-ulan? A PTV Special Forum. Magandang gabi, Pilipinas, at Mark, panahon na nga ng tag-ulan. At kaakibat nito, yung usapin at maraming pangamba ng ating mga kababayan tungkol sa mga isyong bumabagabag sa kanila sa usapin ng bagyo, pagbaha, suspensyon ng marami pang iba. Ito, Cathy, pwede nating tawaging givens o talagang realidad na sa ating bansang Pilipinas. Unique ang ating bansa dahil tayo nga lang ang may pinakamaraming bagyo, kaya nasa atin na ang paghahanda. Mahalagang pag-usapan po, ano nga ba yung pwede nating gawin para maghanda dito sa panahon ng tag-ulan at ano-ano yung paghahanda rin na ginagawa ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. That's right. Kaya kasama po natin ngayong gabi, Cathy, mga eksperto mula sa mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman nga sa paghahanda nating lahat para sa mga tag-ulan o mga kalamidad na dala ng tag-ulan. Mula po sa DOST, kasama po natin Assistant Secretary Raimundo Liboro. Good evening sa iyo, Cathy at Mark. At magandang gabi sa lahat po na nanonood. At syempre, ang ating mga estudyante ay mahalaga po sa atin. Dito po sa NCR, nariyan ang School Division Superintendent ng Quezon City, OIC Assistant Regional Director ng DepEd NCR, Dr. Ponciano Mengito. Magandang gabi po. Magandang gabi, Cathy at Attorney Mark. Good evening. Mula naman po sa DPWH, siya po ang Chief of Maintenance, Engineer Reynaldo Rosario. Magandang gabi po sa ating mga kababayan, sa ating host sa gabing ito.
At maraming salamat sa pagbibigay niyo ng oras sa DPWH. Maraming salamat. At mula sa hanay naman, Cathy, ng mga estudyante, siya po ay pumapasok sa UP Manila. Yan po ay sa Taft. At alam po natin na medyo bahain yung lugar na yan. At merong kahirapan sa pag-commute sa panahon ng tag-ulan. Angela May Aldon. Magandang gabi po sa ating lahat, saka po sa mga manonood. At ito, isa sa mga inaasahan natin tuwing tag-ulan para sa kanilang mga weather forecast. Mula po sa Pag-asa, siya po ang OIC ng Plans and Programs Development Unit, Ms. Nancy Lance. Thank you, Cathy and Mark. Good evening sa lahat ng mga nanonood at pati dito sa studio. Last but not the least, mula naman po sa Pag-asa, Weather Facilities Specialist, Arnel Manoos. Magandang gabi po, Attorney Mark and Cathy, at sa mga nandito po sa loob ng studio, magandang gabi po. Kailan nga ba nag-umpisa ang tag-ulan at hanggang kailan ito mamamalagi sa ating bansa? Tanungin po natin kay Engineer Manoos. Bali, yung ating pong tinatawag na onset ng rainy season, nagbigay na po tayo ng tinatawag na pagpapahayag na bali, last week po tayo nagkaroon ng tinatawag ng start ng rainy season. So, normally po, ito po yung magpapatuloy hanggang November, bali hanggang December. So, we are expecting na pagdating po ng ating monsoon season, kaakibat na rin po dito yung pagdating po, pagbisita sa atin ng mga ating mga bagyo. So, we are expecting na ang onset po natin, bali ng mga bagyo would be realize sometime nitong mga July up to hanggang November. Noong pong nakaraang taon ay nakaranas po tayo ng hagupit ng bagyong Yolanda. Are we expecting po na ganito rin yung mga magiging malakas din po yung mga bagyo na darating ngayon taon, Ms. Lance? In addition to Arnel also, I'd like to add yung weather disturbances natin, not only the tropical cyclone, but also yung mga monsoon na bagat, tsaka mga excessive rainfall, yung mga ITCZ, yun ang mga nagdadala ng mga ulan. Now, you're asking regarding the Yolanda, it may or may not. But based on our data, as we can see, meron tayong El Nino, nag-declare tayo ng El Nino. Pag ang El Nino napaka-extreme niya, so ang kaigibat nun, malakas na ulan, kabaliktaran. So we can expect, sana wag naman. Sana nga po. Okay, Asek mo ng DOST, meron ba tayong pag-aaral? Dahil malaki ang debate, totoo ba ang climate change o hindi? It's raging in the US, in Australia, yung debating ito. Masasabi ba natin na ang weather systems or weather patterns ng Pilipinas ay nagbago? Hindi lamang sa Pilipinas, Mark, totoong-totoo na itong climate change. Sabi nga natin, ang DOST, ang slogan na nga, iba na ang panahon. No? At kailangan maintindihan ng ating mga kababayan lang. Recently, natapos tayo nationwide drive, ang tawag namin, ay iba na ang panahon, explaining itong ating current climate, no? And also, ano-ano ba yung mga tools naman available sa ating mga kababayan para nga maibsan ang mga panganib, no? Nadala nitong nagbabagong panahon, no? So, Asek, totoo yan, yung kung climate change. Kung sinasabi natin, Asek, na nagbago, ano ang nagbago? Dumami ba? Dahil 20 pa rin naman ang bilang. Nagbago ba ang lugar? Nagbago ba ang intensity? Dahil yung Yolanda, sinasabi, Cathy, di ba, malakas. Pero based on an Australian newspaper 100 years ago, nangyari na yun, exactly the same. Siguro to put it simply, no, pag sinasabing ang climate change, yung wet season, yun ay, they're getting wetter, at yung dry season is getting drier. No? That's the general, kung ba sasabi natin, phenomenon. At itong ang El Nino, ang characteristic po niya, pag nasasabing El Nino, nag-iinit po ang temperatura dyan sa Pacific Ocean, ang epekto po niyan ay ang magkukulang ang tag-ulan, ano? Ang tag-ulan. Pero ang ulan. Pero ang isa namang characteristic ng El Nino, ito nga ay nagdadala, sabi ni Ms. Nancy, no, ng very erratic weather para po sa ating bansa. Ano ibig sabihin yan? Yung pong mga bagyo natin could become more stronger, yung pong lugar, no, na dati-rati ay hindi dinadaanan nito, maaring madaanan. In fact, we are observing in the past, itong kasaysayan po ng may El Nino phenomenon, yung pong mga bagyo ay na mas nag-veer towards the north. Ano? But these are all
again, observations dito sa El Nino phenomenon natin. So, tama na tayo rin, magbigay ng babala ngayong tag-ulan dahil naobserbahan natin tuwing may El Nino phenomenon or we're expecting El Nino, onset ng El Nino, ay ito ay characterized by yung erratic weather behavior which could bring in more rains dun sa mga dati ng tinatamad. Okay. Lahat tayo, Mark, ay napeperwisyo tuwing may bagyo, tuwing malakas yung habagat. Right. At isa sa mga pangunahing napeperwisyo dyan, yung mga estudyante. Sigurado. Pati yung kanilang mga magulang, hirap na hirap. Alamin natin kay Angela. Can you tell us kung ano yung mga naging experience mo and what can the government do para hindi naman masyado yung mga estudyante tuwing panahon ng tag-ulan? Bilang estudyante po, simula po nung high school ako hanggang po ngayong college ako, madalas ko na pong nararanasan yung mga pagbaha at may malalakas na pag-ulan. Nung high school po kasi ako, nag-aaral po ako sa bandang Espanya. Alam naman po nating lahat na sa bandang Espanya po talaga sobrang mataas po yung pagbaha doon lagi. Sa Maytaf naman po, onting pag-ulan lang po, sobrang mataas na rin po ang baha. Kahit po 30 minuto lang po yung pag-ulan, nahihirapan na po kami mga estudyante kasi po, yun nga po, bumabaha na. Sa tingin ko po, kasi po sa may tough area, medyo nandun na po yung pag-aayos po ng mga kalsada. Saka po sa may Espanya din po, mapapansin po natin na inaayos na po yung kalsada. Pero sana po rin, bigyan pansin din po natin yung sa mga basura. Kasi kung tutuusin po, yun po talaga yung may dahilan kung bakit po nagbabaha dun sa mga lugar na yun eh. Engineer Rosario, sir. Ilang presidente na to, ilang dekada na tong anti-flood program ng ating bansa. May pag-asa po ba talaga to? Or sa panahon ng wala pang tao dito, talagang itong buong Metro Manila ay ilog? Gusto ko lang ipaalam na yung pagbaha ay na yan. Andyan na yan. Ang ginagawa po wala nang pag-asa tayo, talagang babaha at babaha. Ang ginagawa po ng ahensya ay to minimize the effect of flooding. Katulad po ng nabanggit ng ating estudyante na kasama dito, meron kaming ginagawang pagsasaayos sa Espanya. Itinataas po namin ngayon yan, plus inaayos namin po yung drainage system niya sa ilalim. And with that, kung matatapos namin ito sa katapusan ng buwan, hopefully, may ibsan natin ang pagbaha along Espanya. So, ang characteristic kasi ng pagbaha, given na po yung pagbaha. Kaya lang, ang kinukuha lang po natin dito is the duration of flooding. Kung paano siya magsusubside within the earliest possible time. Yun po ang ginagawa ng aming ahensya. Engineer, napansin ko lang po kasi nasolusyonan ng konti ito pong Espanya. Pero ang nangyayari po, yung baha nagpupunta po sa loob ng UST. Meron po bang koordinasyon na ginagawa ang DPWH? Alam po natin, private property po yung UST, pero meron po ba tayong tulong na ibinibigay sa kanila? Dahil napupunta po sa loob yung baha. Merong pag-aaral na sana gagawin namin. Dito sa loob po ng UST, ito po yung football ground. Gagawin natin itong detention tank. Gagawin natin itong imbakan ng tubig pag araw ng tagbaha at ipapump out natin ito pag wala na po yung baha. It so happen na management of UST ay hindi nila welcome itong proposal na to. So ang ginagawa po ngayon ng ahensya para maibsan ang pagbaha within the U-belt na tinatawag natin, yung ginagawa namin ngayong Blooming Threat Interceptor located upstream of UST. Para yung tubig na galing ng Quezon City area, hindi na siya bababa ng Espanya. Matatrap na dito at ito na ang magko-convey ng tubig papunta sa ating mga kailugan. So with that, with the completion of that project, hopefully, yung pagbaha doon sa UST area and other schools within the U-belt ay mami-minimize na natin. Dr. Minggit, kabataan nahihirapan kapag umuulan, lalo na po yung mga nagko-commute, Kati, di ba? Yung nagta-tricycle. Ano po ba talaga ang inyong nakikitang magandang sistema doon sa pag-suspend ng classes? Gaano kaaga at paano? Sino ang dapat mag-declare? Dahil nabago na dati DepEd, tapos naging LGU, naging DepEd, naging LGU. Anong oras? Ako, nagdedepende na ako sa tweet ni Cathy San Gabriel. Ganun. Ano po ba ang sistema, Doktor? Attorney, meron tayong dalawang klase ng suspension ng klase. Ito yung automatic suspension at yung localized suspension.
At ang gabay nito o alituntunin ay nakasaad sa ipinalabas na Executive Order number 66 ng ating Pangulo noon pang taong 2012. At ito naman ay nagpalabas din ang Department of Education ng DepEd Order na kung saan dinitalye ang implementation nito sa ating mga paaralan. Doon sa ating automatic suspension, kapag kami na ipinalabas ang pag-asa, halimbawa signal number 1, ito ay otomatiko, wala nang pasok ang ating preschool o kindergarten sa pampubliko at pribadong mga paaralan. Kapag ka naman nagpalabas ang pag-asa ng signal number 2, otomatiko, walang klase mula sa kinder hanggang sa high school. Kasama ang elementarya, siyempre. At kapag ka naman signal number 3, otomatiko na suspendido ang klase hanggang sa kolehiyo at maging sa mga opisina ng ating pamahalaan. At ito ay hindi na nangangailangan ng announcement. Oras na magpalabas ang pag-asa ng signal, karampatang signal, otomatikong suspendido ang klase doon sa corresponding level ng ating mga paaralan. Doon naman sa ating localized suspension, ito yung mga pagkakataon na maaring malakas ang ulan sa Muntinlupa o kaya malakas may pagbaha sa Quezon City. Itong mga ganitong pagkakataon ay ibinibigay sa ng ating lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng announcement. Okay. At ang karampatang announcement ay binibigay ng ating mga alkalde. Mamaya, Mark, meron tayong magiging panauhin mula sa DILG kasi nga alam po natin sa lokal na pamahalaan po nagagaling yung localized suspension. Anong oras ba? Meron ba silang itinakdang deadline para sa announcement? Pero bago yan, dumako muna tayo sa ating kasamang si Kirby Cristobal. Maraming salamat, Cathy at Attorney Mark. Siyempre, i-acknowledge ko muna yung ating mga bisitang estudyante dito sa ating studio. Galing po sila sa iba't ibang universidad at kolehiyo sa ating bansa. At unahin ko na para sa unang katanungan, galing sa New Era University, si Andrea Gomez. Andrea? Good evening po. This question is for Engineer Rosario of DPWH. Sir, I would like to ask regarding the issue about the road reblockings, which a lot of commuters react to it. And I would like to ask if what are your plans about the issue and especially this coming rainy season? Yeah, maganda po yung tanong natin, ano, lalo-lalo yung na-experience natin nung Holy Week. Nagkaroon tayo ng total gridlock within the Metro Manila. Pero ang reblocking namin ngayon ay I would like to emphasize na iilan na lang yung natitira. Along EDSA ito kasi particular tayo sa EDSA. Yung mga ibang national roads naman kasi, hindi naman gaano apektado ang traffic movement dito. Yung along EDSA, with this weekend, isa na lang ang hiningi naming proyekto na for approval ni Chairman Tolentino. Ito yung sa may Temple Drive at saka Ortigas area. Ang area nito ay less than 1,000 square meters. Isang lane lang ang apektado nito, north at saka southbound. So with that, and hopefully, pag natapos lahat ito, may ibsan na yung inconvenience na nararamdaman. Hindi lang sa inyo, ng mga estudyante, kung hindi sa lahat ng mamamayan. So ang pakiusap nga lang namin, ito mga nakaraang linggo, mga nakaraang buwan, na unawain din sana ang publiko, ang aming ahensya. Hindi namin ito ginawa, magre-reklamo din kayo, sira-sira yung aming makalsada. Pag ginagawa naman namin, ganun pa rin, may konting problema. Pero pag natapos ito, lahat tayo pare-parehas makikinabang. Alright, maraming salamat po sa inyo, Engineer Rosario. Susunod naman na magtatanong si Chelsea Sapno, galing pa rin sa New Era University. Chelsea? Good evening po. This question is for ASEC Liboro. I have watched and read about the issue of brain drain. So I would like to ask if, does it affect the monitoring of weather, especially this rainy season, in spite of lack of manpower? Alright, sige Chelsea, maganda yung tanong mo, no?
una yung brain drain, ano ba ibig sabihin niyan? Baka yung ibig sabihin mo tsaka ibig sabihin ko, magkaiba, no? Kung ang brain drain na tinutukoy mo, exodus, nawawala lahat ng mga, patunay, nandito si Nancy tsaka si Arnel upang sagutin ng inyong mga katanungan, ano? Wala namang ganon, no? Na nag-aalisa ng laksa-laksa, no? Dagsa-dagsa ang mga tagapag-asa. Pero kung sabihin mo ang brain drain, pero mga ilang umaalis, yan naman ay karaniwan at normal sa kahit na anong organisasyon, sa isang very talented organization like Pag-asa. No? So, siguro with that, sasabi ko nga, ito naman ay normal na nangyayari. At ang Pag-asa naman through the years, na meron itong epektibong human resource or staff development program at succession program. Kung may umaalis, meron din naman pumapalit. Ano? Pag may umaalis na mas may mga kumbaga laging meron nasa ibaba na umaangat sa kanilang mga tungkulin. O sige, susundan ko na rin. Kung may brain drain, meron din naman brain gain, no? Kasi napakarami rin pumapasok sa Pag-asa. Last year alone, 42 ang bago naming meteorologist. Baka ikaw ba ay may science course o ikaw ba ay kursong nasa science? Mahilig ka ba sa math at engineering? Baka pwede kang pumasok din sa Pag-asa someday, ano? At maging isang meteorologist. So, napakarami nagsushow din ng interest. So, last year alone, 42. I think next year, ang plano ng Pag-asa is to get more. Ano? Napakaraming programs ngayon. Ang Ateneo meron, ang UP meron, ang University of the Philippines meron master programs. Even ang Pag-asa, no? May continuing training program for college graduate na nag-graduate ng engineering or related science or engineering field na maaari ding in-train, no, to become a meteorologist. So, sa tanong mo naman kung naapektuhan ba naman ang serbisyo ng Pag-asa, siguro lahat kayo rin magsasabi na over the past few years, paganda pa ng paganda lalo ang service ng Pag-asa natin, hindi ba? So, bagamat may umaalis, sabi nga natin, pangkaraniwan na yan, makita nyo naman, tinutumbasan pa ito ng mas magandang serbisyo. So, wala kayong dapat ikaalala. Okay, wala daw dapat ipag-alala tungkol sa napapabalitang brain drain umano sa Paano Pag-asa. kung tumama na naman, Cathy, yung Yolanda, yung Ondo, yung Pablo, yung Sendong? Handa ba tayo doon sa mga extremes? Oo, ano ba yung natutunan nating leksyon na hindi na dapat maulit sa ngayon? Alamin po yan sa pagbabalik ng PTV Special 4.